Rieto, Huwebes, 26 of October 2023. Gusto niyo bang malaman saan galing yung kamalasan niyo sa araw na ito? Diba? Kasi marami tayong kaibigan, kasamahan, kakilala na nagtataka saan galing yung buwisit sa buhay nila, kamalasan sa buhay nila, at kung ano sana ang dapat nangyari kung hindi ka nadali sa kamalasan at maling vibration ng mga tao na nasa paligid mo. Okay, ito na yon. Tanong natin. Dito, una. Ay, mga potensyal. Potensyal na mga dahilan, mga rason. Pangalawa, mga potensyal na rason sa pera. Pangatlo, ay nako, potensyal na dahilan sa pera galing sa taong inaasahan mong magbibigay sa'yo. So, ito yon. Siguro yung iba, may inaasahan na iaabot na pera sa kanila. Posible ito partner mo, asawa mo, 'di ba? Magulang mo na ini-expect mo dahil sahod kahapon, baka may ibibigay sa iyo ngayon. Pero bisit na bisit ikaw kasi walang naiabot na pera. So, tignan natin dito kung ano yung opposite dapat dito. Oh, Five of Swords. Pangalawa, Four of Wands. Pangatlo, Three of Wands. Okay. Ito naman maganda naman sana. Kung, di ba, alam naman natin na marami tayong problema sa ngayon. No? Ito yung mga hindi natin inaasahan. O yung iba kasi problema na natin, bayarin natin sa katapusan, bayarin sa mga loans natin, or yung iba kasi wala nang natira sa sahod kasi binawas na doon sa sinanglaan ng ATM. So, kung marunong ka sanang magbalanse, may matitira pa para sa pamilya mo, di ba? At yung huli kasi, ito yung hinaharap, yung plano mo sa buhay na kapag dumating yung panahon matatapos ko yung loan ko, yung bahay magiging akin, yung kotse magiging akin, 'di ba? At kapag natapos ko na yung loan ko, yung isusunod ko ganito. Ganun yung vision, ganun yung pattern or yung ladderized na pangarap, 'di ba? Ito kasi personal ito. Parang wala kang inaasahang ibang tao, kundi yung talagang gagawa ka ng paraan para sa sarili mo. Hindi katulad nito na naghihintay ka lang ng ayuda, boundary, sahod ng asawa mo o kahit kanino, di ba? Wala yun. Kasi talagang hindi sigurado. Pero kung dito ka, ikaw mismo nagtatrabaho, ikaw mismo kumikita, alam mo marami kang bayarin, ilaw, tubig, internet, no? Kung inutang mo yung gadget mo, babayaran mo, di ba? Pero kapag natapos yun, magiging masaya ikaw, magiging happy ikaw, tapos yung susunod na plano mo is yung susunod na mga pangarap mo sa buhay, di ba? Yung ladder-rise talaga. Kasi yung pareho ngayon, 'di ba? Kapag yung cellphone na nagiging necessity, hindi na siya wants, nafo-fall na siya doon sa necessity. So, kapag natapos mo yung phone bayaran, 'di ba? Ang daming benefit eh. Magiging maganda yung komunikasyon mo sa pamilya mo, sa video call, sa mga negosyo mo, 'di ba? And then you go as online seller, affiliates or everything. At andun yung pag-asa na gaganda ang buhay mo. So yung moral lesson dito is, sa araw na ito, huwag mong iasa sa ibang tao ang bayarin mo. Huwag mong iasa sa ibang tao ang suliranin mo. No? Kung meron ka mang problema sa ulam, bigas, huwag mo iasa sa iba. Kasi kung ayaw mo mamroblema sa ulam at bigas, di sana hindi ka nag-asawa, di ka nag-anak. Di ba? Dahil kung ikaw yung tipo ng tao na single, yung poproblemahin mo is yung magulang mo lang at saka yung siblings mo. At kapag yan, nagawa mong lutasin,
Siguro, tsaka mo pag-iisipan yung mag-aasawa ka. Pero kapag yung bigla-bigla na lang mag-aasawa ka na hindi ka handa, wala kang sariling trabaho, wala kang ipon, wala kang sariling bahay. Tapos, magkakaroon ka ng asawa, dadalhin mo sa magulang mo, yung magpapakain. Pag lumabas yung apo, magulang mo pa din. Tapos ikaw magtatrabaho ka, dagdag pa. 'Di ba? May bisyo pa. Ang hirap ng ganun. So, huwag mong gawin na ganun. Bago ka mag-dive in sa isang responsibility, tignan mo sarili mo kung kaya mo. Kasi hindi maganda na magda-dive in ka sa isang sitwasyon tapos iaasa mo sa iba. Katulad nito, antay ka ng antay hanggang sa nabigo ka, di ba? So, yung pinakamaganda, sarili mo, di ba? Huwag mo iasa sa iba. Gumawa ka ng sarili mong paraan, sarili mong diskarte, para makabili ka ng gamit, makaipon ka, yung makabayad ka sa sarili mong utang, makabili ka ng pagkain mo, ganun. Kasi nakakahiya eh. Yung iaasa mo sa magulang mo, sa edad mong yan, iaasa mo pa rin sa magulang mo. Lahat-lahat. Sana ma-realize ito sa lahat ng mga anak, no? Huwag niyo nang antayin mamatay pa yung magulang niyo sa hanap buhay bago niyo ma-realize, 'di ba? So habang may panahon pa, gumawa kayo ng sarili niyong paraan para ipakita sa magulang ninyo na hindi na kayo pabigat sa kanila. Ganun lang yun kasimple. Kapag nire-respeto mo magulang mo, huwag mo nang dagdagan yung bigat na dinadala nila sa buhay nila. Mapadamdamin man o sitwasyon. Maraming salamat po. Magandang gabi.